Isang pinagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid. Narito na naman tayo ngayon sa ating Preaching in the Wilderness series, kung saan tinatalakay o binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. At binibigyan natin ng pagninilay. From time to time, ay tinatalakay din natin ang ating pananampalatayang Katoliko. At sumasagot din tayo minsan ng mga katanungan patungkol sa ating pananampalataya anang abot sa ating kakayanan. And then, binabati natin yung mga regular nating sumusuporta sa atin. Yung mga si Mystery Faith, si Kuya Romy Nunez, at iba pang mga Katoliko na from time to time ay dumadaan at nag-like sa atin dito. Binabati rin natin yung mga kapwa natin Pilipino na kahit hindi man Katoliko but they are considering to listen to us sa mga binabahagi natin. Nawa sa araw na ito, samahan at gabayan tayo ng Panginoon. Iligtas niya tayo sa lahat ng mabibigat ng mga pagsubok, mga malulubang karamdaman at mga bagay na beyond our control. And we are claiming the word of the Lord sa banal na kasulatan sa 2 Corinthians chapter 10 verses 4 to 5, that the weapon of our warfare are not of flesh but are enormously capable of destroying fortresses. We destroy arguments and every pretension raising itself against the knowledge of God, and taking every thought captive in obedience to Christ. And we are doing this also kasi sinasabi dun sa 2 Timothy chapter 4, verse 2 to 4, na preach the word of God in season or out of season. And by virtue of our baptism, tayo ng mga Katoliko ay may katungkulan na ibahagi din natin ang ating pananampalataya. Okay? So, the gospel of today is taken from the gospel according to St. Luke chapter 9, verses 43b to 45. Glory to you, Lord. While they were all amazed at his every deed, he said to his disciples, "Pay attention to what I am telling you. The Son of Man is to be handed over to men." But they did not understand this saying. Its meaning was hidden from them, so that they should not understand it. And they were afraid to ask him about this saying. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So, karugtong lang po ito nung binasan or tinalakay natin kahapon, mga kapatid. At sinabi ng Panginoon na pupunta ang una na after siya na makilala ni San Pedro through the revelation of the Father, okay, ay dinugtong niya na siya ay pupunta sa Jerusalem at doon magsasuffer, mamatay, pahirapan, bugbugin hanggang sa mamatay. Ngunit sa ikatlong araw ay muli siyang mabubuhay. At dito, kung babalikan natin itong sinabi dito ng Panginoon, na nung sinabi niya ito, na inulit niya ulit, na pupunta siya sa Jerusalem at yun nga ang mangyayari sa kanya, mamatay siya, ay hindi nila ito naunawaan. Nabanggit din natin kahapon na kung titingnan natin na ilang beses ito inulit ng Panginoon, pero ang laging nakakintal lamang sa kanilang isipan is yung mamatay siya. Pero hindi nila natatandaan yung sinabi ng Panginoon sa huli na mamuli siyang mabubuhay. Kaya kung titingnan natin, after his death, makikita natin, mga kapatid, na takot na takot yung mga lagad, di ba? Takot na takot yung mga lagad, hindi sila naniniwala na muling nabuhay ang Panginoon despite nakita nila yung empty tomb, di ba? And then
si Cleopas na papuntang Emmaus sa Luke chapter 24, ay habang kausap nila ang Panginoon, di nila nakilala. At ang sabi ni Cleopas doon, while they are walking away from Jerusalem, going to Emmaus, sabi ni Cleopas, kung babasahin natin doon sa Luke chapter 24, kung babasahin doon, sabi niya, siya pa naman ang inaasahan namin. So, hindi nila talaga naintindihan. At itong sabi dito, sinasabi dito sa Luke chapter 9, verses 43 to 45, na it was, ito ay hindi. Sabi dito, pay attention to what I'm telling you. The Son of Man is to be handed over to men. But they did not understand this saying. Its meaning was hidden from them. Yung kahulugan ay hindi pinabatid sa kanila. So that they should not understand it. And they were afraid to ask him about this saying. So, hindi nila maintindihan. Kasi after na makilala siya that he is the Messiah, then, mamamatay siya. So, ano na natin to by before mga kapatid, na-discuss na natin to. Yung expectations versus the reality. Kung babalikan natin ang kasaysayan ng mga Hudyo, they are under oppression. They are under slavery. They are many times silang nasasakop, naaalipin, na nako-conquer. So, their expectation of Messiah, mga kapatid, is a political Messiah. A conqueror Messiah like King David. Because the Messiah, pag sinabing Messiah, ay anointed, pinili, inirang, they are thinking that the Messiah to come will be like King David, a political one. Because it was being prophesied in the Old Testament that the Messiah will be coming from the lineage of King David, the dynasty. So, doon sa 2 Samuel, chapter 7, verse 13 to 14, na doon pa lang mga kapatid, na-prophesy na that the Messiah will be coming from King David. Actually, kung i-atras pa natin ng konti, babalikan pa natin ng konti, doon pa lang sa Genesis chapter 49, ay makikita natin yung pabatid doon. That the Messiah will be coming from the tribe of Judah. Genesis chapter 49. Diba? Nung binless ni Jacob yung mga anak niya. Pagdating kay Judah, makikita natin doon yung ipinahiwatig na doon that the Messiah will be coming from Judah. Yan. Yung part ng Genesis chapter 49, nung binless ni Jacob yung si Judah, makikita natin yung title na The Lion in the Tribe of Judah, na makikita din natin sa Book of Revelation na inulit, mga kapatid. So, natural, galing ka kay King David, you are always under oppression. Ano yung ina-expect mo? Of course, the Messiah, yung anointed one, pinahiran ng langis, pinili para maging hari. Eh di, ang ina-expect mo na hari is hari na magliligtas sa inyo sa kaaway nyo, sa kamay ng mga kaaway nyo, mga kapatid. Eh, especially during those times, they are under the rule of Roman Empire. Di ba? So, of course, they are expecting a savior from the hands of their enemy. Pero ano itong naririnig nila? Napupunta siya sa Jerusalem. He will be handed over to men. Di yung kahapon, di ba? Nabanggit niya na yun. Pupunta siya sa Jerusalem, pahihirapan siya, bugbugin, hanggang sa mamatay. Pero sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. Kahapon, yung naalaala ng mga alagad, is yung mamatay lang siya. But yung sinabi na 3 days after, he will rise again, hindi nila naalaala, hindi nila nabibigyan ng pansin.
Kasi andun na kaagad yung frustration, mga kapatid. Kasi kung makikita natin, andun na kaagad yung frustration. Kasi yun nga, reality, expectations versus reality. Yun yung sinasabi ni Cleopas sa Luke chapter 24. Siya pa naman ang inaasahan namin. Ngunit 3 araw na ngayon na sinasabi na siya ay muling nabuhay. No, balikan niyo po yung Luke chapter 24, yung conversation nila along the way from Jerusalem going to Emmaus. Di ba? Yun yung sinasabi nila. At magpapatibay dyan na isa sa mga magpapatibay dyan is yung sa Mark chapter 10. Di ba yung dalawang alagad na si Santiago at Juan, nila lumapit pa nga yung nanay nila sa Panginoong Hesukristo na kung pwede, yung anak niya maupo sa kanan at sa kaliwa. So you see, because their expectation, the Lord will reestablish the dynasty of King David. Pero, yun nga, nasabi natin, iba ang panukala ng Diyos sa panukala ng tao. Diba? Kasi yun nga, bilanggit din natin kahapon yan. Isaiah chapter 55 verse 8 and 9. Ano sabi doon? My ways are not your ways, my thoughts are not your thoughts. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, di ba? Ang gaano kalayo ang agwat ng langit at lupa, ganun na hindi natin sukat ang kaisipan ng Diyos, mga kapatid. Di ba? Sabi dito, balikan natin. Kasi hindi nga nila maintindihan. Karugtong lang ito kahapon nung gospel, mga kapatid. So, hindi nila maintindihan. Kasi because maintindihan mo kung sa ating pananaw ngayon, maintindihan mo itong mga Hudyo, mga Israelita, kung bakit they are expecting a political Messiah because of their current situation. Ito lagi din nating binabanggit, yung tinatawag na expectations versus reality. Ito yung parang ginagawa na nating joke na ito eh. Di ba kapag mag-order ka sa Lazada o sa anumang platform, Shopee man yan o sa Temo man yan, o sa Alibaba man yan, di ba? Ang ganda-ganda doon sa picture, mga kapatid. Pero pagdating sa reality, minsan napoprostrate ka, hindi ito yung in-order ko That is why, maunawaan natin ang mga Hudyo, why they are rejecting the Lord Jesus Christ as the Messiah. Sa tingin ko, yan yung isa sa pinakarason. Kasi they are under oppression. Of course, they are expecting a political Messiah, a warrior, a conqueror. Or much less like Moses, who liberate the people of Israel from slavery in Egypt by displaying signs and wonders. Siguro yun yung iniisip ng mga tao. Kaya nga nung pagpasok niya sa Jerusalem, sigawan yung mga tao. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Luke chapter 19, di ba mga kapatid? Then, pagdating pala doon sa Jerusalem, wala siyang ginawa. Binugbog siya. Then, nung pinresent siya ni Pilato, ex homo. Here is the man. May koronang tinik na siya, bugbog sarado na siya. Ano sigaw ng mga tao? Ipako sa krus. So, mas pinili pa nila si Barabas. Bakit? Si Barabas at least attempted to go against sa mga Romano. Nag-call silang rebellion. Ito, anong klaseng hari ito? Papako lang pala sa krus? Mamatay lang pala? Kasi nga, hindi natin, sometimes, nagsasalita tayo ng mga bagay-bagay
na hindi natin alam. Kasi yung because na prostrate na tayo because yung expectations natin over the reality. So that is why hindi sa atin ngayon nakikita natin na hindi natin masisisi yung mga Hudyo to expect or to na ma-prostrate sa Panginoong Jesucristo. Pero yun nga, ulitin natin na that the ways of the Lord is different from our ways, mga kapatid. Most of the time, ganyan eh. Na yung expectations natin, yan yung nagdudulot sa atin ng prostrations. Pero kung marunong tayo magpasakop sa kalooban ng Diyos, yung sa tingin natin na mga bagay na akala natin ay hindi maganda, sa dulo pala nito ay maganda. Di ba? Parang halimbawa, pupunta ka ng magta-travel ka sa province, di ba? Example. Ang kalsada, ang pangit. Di ba? Ang kalsada, pangit. Then, pagdating mo dun sa destination mo, ay napakaganda pala. Worth it yung struggle mo, worth it yung suffering mo as you go along doon sa lugar na pupuntahan mo, mga kapatid. Diba, mga kapatid? So, ganyan. Hindi nila maintindihan. Kasi yun nga, the Lord's ways is different from our ways, mga kapatid. Yun sinasabi sa Isaiah 55:8 and 9. So, sana maano natin to, ma-familiarize natin to. Kasi ito napakaganda. Ito yung lagi nating kung may mga bagay man sa buhay natin na it seems ay hindi maganda yung pangyayari. Maybe the Lord has other plan for us. Okay? Sabi dito sa Isaiah chapter 55, verse 8 and 9, mga kapatid. So, yun yung lagi nating i-consider, mga kapatid. Isaiah 55, verse 8 and 9. Ang gagawin na lang natin is i-entrust natin sa Panginoon. Panginoon, Lord, i-entrust ko sa iyo yung kinabukasan ko, yamang pinahintulot mo ang mga bagay na ito, ikaw na po bahala sa akin. Ito sabi dito sa Isaiah 55:8 and 9, mga kapatid. Ang wika ni Yahweh, ang aking isipay, di ninyo isipan, at magkaibang ating daan. Kung paanong ang langit na mataas sa lupa, ang daat isip ko'y hindi maaabot ng inyong akala. So you see. Hindi nila maarok. Ano ba itong hari na ito? Mamamatay. Siya pa naman inaasahan namin. Akala ko magpakita siya ng himala at kababalaghan sa harap ng mga Romano. Katulad ng ginawa ni Moses. Para mapalaya kami sa kamay ng mga Romano. Hindi nila maintindihan. Ikaw, sa tingin mo, kung andun ka kaya, hindi ka rin kaya sa sigaw na ipako sa krus yan, walang kwenta. Kaya nga nung pinapili kung sino palayain, sino pinili nila? Mas pinili nila si Barabas. Kasi yun nga si Barabas tried to attempted to go against the Roman Empire. Nagrebelde siya, gumawa siya ng rebellion. He attempted to liberate his people by force. Okay? Pero sinasabi sa Zechariah 4:6, sabi niya, not by might, nor by power, but by my spirit, saith the Lord of hosts. Kasi most of the time, di ba, yung tayo ng mga tao, we usually use our hands. Binabraso natin palagi. Ayan. Yung term na binabraso natin palagi. Gusto natin lahat ng bagay, brasuhin natin. Ibig sabihin, dinadaan natin lagi sa lakas natin, dinadaan natin lagi sa kaparaanan natin. Hindi natin ini-interest yung mga bagay-bagay sa kaparaanan ng Diyos. Whereas, ang kaparaanan ng Diyos ay iba sa kaparaanan natin. We failed
to submit to the ways of the Lord. We fail to submit to the will of the Lord. Ginagawa natin na laging barasuhin. We forget sometimes, most of the time we forget na gamitin natin ang tuhod. Whereas kung tutingnan natin, mas malakas yung tuhod. Kaysa sa braso. Ano ibig sabihin, mga kapatid? We failed to recognize that God is able more than sa kakayanan natin. Ibig sabihin, we have to kneel down and submit sa Diyos. Lord, ikaw na pong bahala. Wala na akong magagawa. These things are beyond my capacity. Yeah? So sana ganun. Kasi most of the time, gusto natin brasohin. Ito yun. Kaya hindi natin, kung hindi natin masisisi ang mga Hudyo sa konteksto na yon, kung bakit hindi nila matanggap ang Panginoon sa Kristo. Because their expectation is different. Yeah. So, yan, mga kapatid. Pero let us remember always that God's ways is different from our ways. Yung sinasabi sa Isaiah 55 verse 8 and 9. At hindi lahat ng mga bagay ay nagagawa sa lakas. Isaiah 55 verse 8 and 9. At yung sinasabi sa Zechariah chapter 4 verse 6, not by might nor by power but by my spirit, saith the Lord of hosts. Naalala niyo yung kwento ni Gideon? Sa Judges, sa aklat ng mga hukom. Di ba, ilang sundalo nung nagtawag si sa Gideon ng sundalo, ilang sundalo ang tumugon? Libo-libo. 10,000? Okay. Ito. So, Judges chapter 6. Okay. Dito sa Judges chapter 6 Judges chapter 7 verse 3. Okay. Dito sa verse 1, kinabukasan, maagang lumakad si Jerubbaal o si Gideon at ang kanya mga tauhan. Nagkampo sila sa baybukal ng Harod, samantala ang mga Madyanita ay nasa gawing hilaga sa kapatagan sa may burol ng More. Sinabi ni Yahweh kay Gideon, napakarami ng kasama mo, baka akalain nilang nalupig nila ang mga Madyanita nang di dahil sa tulong ko. Kaya't sabihin mo sa kanila, ang lahat ng natatakot ay maaari nang umuwi. Nang sabihin ito ni Gideon, umuwi ang 22,000, ang natira ay 10,000 lamang. So, ibig sabihin, 12,000 yung nag-gather dyan ng mga sundalo, mga kapatid. Okay, 12,000. Sinabi ni Yahweh kay Gideon, maraming pang natira. Isama mo sila sa tabi ng batis. Doon ko sasabihin kung sino ang isasama mo at kung sino ang hindi. Ganoon nga ang ginawa ni Gideon. Pagdating nila sa batis, sinabi ni Yahweh, ibukod mo ang lahat ng sasalok ng tubig sa pamagitan kanilang mga palad at iinom na parang aso, gayon din ang mga luluhod sa pag-inom. Ang sumalok ng tubig upang uminom ay 300 lamang at yaong iba ay lumuhod upang uminom. Sinabi ni Yahweh kay Gideon, ang 300 sumalok sa pag-inom, ang isasama mo sa paglaban sa mga Madyanita. Pauwiin muna yaong iba. You see? Sabi dito ng Panginoon, baka dahilan doon sa dami ninyo, baka kalahain nyo na nagtagumpay kayo because marami kayo. So, gumawa ng qualification test. 300 lang. Sino yung sinasabi sa 2
Zechariah chapter 4 verse 6, not by might nor by power but by my spirit saith the Lord of hosts. Na hindi yung kaparaanan ng tao. Di ba? Sa atin, para gusto natin magtagumpay, kailangan marami tayo. Many, the better. Pero sa Panginoon, iba ang kanyang kaparaanan. Kasi kung magtagumpay nga naman sila, yung glory ay hindi mapunta sa Panginoon, sa kanila. Ang galing talaga natin, dami kasi natin. Pero kung nagtagumpay ka, dahilan dun sa mahina ka, pero yet nagtagumpay ka, di ba? Sino ang pararangalan mo? Of course, ang Diyos. Kasi lalo na kung ang dependence mo ay nasa Kanya. Pero kung malakas ka, magaling ka. Usually, nakakalimutan natin ipapurihan ng Panginoon. Hindi natin binabalik sa Kanya yung glory. Nakakalimutan niya natin yung sinasabi dun sa Psalm 115. Atin lang. Yung kapurihan, galing ko kasi talagang pinaghandaan ko yan talagang pinag-aralan ko yan Sabi dito sa Psalm 115 verse 1, tanging sa iyo lamang Yahweh, ang dakilang karangalan, hindi namin maangkin, pagkat ito'y iyo lamang, dahilan sa ikaw ay tapat at wagas ang pagmamahal. We forget to recite this most of the time, kapag magaling tayo. Diba? So, yun yung mga kapatid, expectations versus reality leads us to frustration, leads us to disappointment. Kaya itong mga lagad, hindi nila maintindihan bakit anong klaseng Mesiyas to. After he was revealed, after na-revealed na siya yung Mesiyas, yet, ang Mesiyas pala na ito ay mamatay. At kung titingnan natin mga kapatid, ito lagi-lagi din natin itong nababanggit. Though, sa mga hindi pa nakarinig, itong sinasabi naman talaga kasi ng banal na kasulatan na hindi naman ganun ang Panginoon, ay hindi naman talaga siya pumunta, binirang para magpakita ang gilas sa harapan ng mga Romano, katulad ng ginawa ni Moses para mapalaya yung bayang Israel. Pero makikita naman natin dito sa prophecy na pinagtitibay dito sa Matthew chapter 1 verse 21 to 23. Na sinasabi dito, manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangalan mong Hesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Okay? So, ang Panginoon, ang pagliligtas na kanyang gagawin ay pagliligtas not from the hands of the enemy, but primarily from the hands of Satan, from sin. Actually, kung titignan mo at babalikan, ang kasaysayan ng Israel, mga kapatid, kung bakit from time to time lagi silang bumabagsak at naalipin ng kanilang mga kaaway, it is because of their failure to be faithful to the covenant with God. At kapag tumatalikod sila sa covenant ng Diyos, that is the time na bumabagsak sila sa kanilang kaaway. Pero, every time na nakakasunod sila sa kalooban ng Diyos, di ba? Hindi sila nagagapi ng kanilang kaaway. But because of sin. Kaya itong sinasabi sa Matthew chapter 1 verse 21 to 23 na yung sinasabi na pagliligtas ng Panginoon is not ililigtas niya kayo sa kamay ng mga Romano. Ang sabi dito, Matthew chapter 1 verse 21 to 23, manganak siya ng isang lalaki
At ito'y pangalanan mong Jesus sapagkat siya magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at mga anak na isang lalaki at tawagin itong Emmanuel, ang kahulugay kasama natin ng Diyos. So yun, ililigtas sila sa kasalanan. Ililigtas tayo sa kasalanan. Yun yung pinaka-primary enemy. Hindi ang mga Romano, mga kapatid. Kasi kung tutuusin, kahit under oppression ka, nakakulong ka, talo mo pa yung mga taong malalaya na nasa labas kung may Kristo ka sa puso mo. Kasi mapayapa ka, mga kapatid. That is the reality, mga kapatid. At yun sinasabi ng Panginoon dito sa Matthew chapter 21. Hindi ililigtas niya kayo sa kamay ng mga Romano, palalayain kayo sa kamay ng mga Romano. Pero primarily, ang purpose ng Panginoon is iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Okay? At the same time, mga kapatid, sa prophecy pa lang, yung prophecy, itong prophecy pa lang, di ba? Yung sa kanyang prophecy, yung birth, nabanggit na natin din yung kahapon, ulitin na natin ulit, na prophecy na kaagad yung birth niya. Isaiah chapter 7 verse 14, Isaiah chapter 9 verse 6, yan, i-check nyo sa Bible nyo, mga kapatid. And then, even the birthplace, Micah chapter 5 verse 1 and 2. And talagang hindi siya magkikipagdigma. Bakit? Even yung pagpunta niya sa Jerusalem, nakaprophesy yun. Nasasakay sa donkey. Hari ka, sasakay ka sa donkey. Of course. Ang ginagamit sa digmaan, mula na kabayo. Hindi donkey. Ibig sabihin, pag donkey, you are not intend to go to war. Donkey symbolizes for peace. Kasi kung kabayo, parang handa ka makipagdigma. Kasi ang kabayo, ginagamit sa digmaan. Ang donkey, ano yun? Sipain lang na yun ng kabayo, wala na yun. Ano? So, even yung pagsakay niya sa donkey, nakaprophesy na. Zechariah chapter 9, verse 9. O, tingnan mo. Sabi niya, dumarating ang hari mo, nakasakay sa donkey. Sa asno. Okay? The birthplace, and the donkey, and even his suffering, mga kapatid. Yan, binanggit na rin na natin kahapon yan kasi interconnected naman yung gospel na yun. Karugtong lang. Even his suffering was prophesied, was foretold already in Isaiah chapter 53. Binasa na rin natin kahapon. Basahin nyo na lang po, Isaiah chapter 53. Una, tandaan nyo the prophecy that he will be coming from Judah, nabanggit na. Genesis chapter 49. Okay? Genesis chapter 49. Sige, bigay ko yung verse. Nasulat niyo mga kapatid. Genesis chapter 49. Verse 10. Verse 8 to 10. Genesis 49, 8 to 11, mga kapatid. Genesis chapter 49, verse 8 to 11.
8 and to 11. O yun. Diyan pa lang. Then, yung kapanganakan niya, naihula na. Isaiah chapter 7, verse 14. And then, Isaiah chapter 9, verse 6, mga kapatid. Then, his birthplace, na-prophesy na rin, Micah chapter 5, verse 1 and 2. Then, yung pagsakay niya sa asno papuntang Jerusalem, Zechariah chapter 9, verse 9. Then, yung suffering niya, nabanggit na rin doon sa Isaiah chapter 53. Yung patungkol sa star, mga kapatid. Nabanggit na rin yan, mga kapatid. Yung patungkol sa bituin. Okay? Pumapunta natin na. Number 24. Verse 17. Ito parang, ito pahapyaw na rin ito. Numbers chapter 24, verse 17, or bilang 24:17. Sabi ni Propeta Balaam, nagprophesy sa Propeta Balaam. Nakikita ko ngunit hindi ngayon. Ayan, take note Siya'y aking namamalas, ngunit hindi isa malapit. Isang tala. Yan. Isang tala ay sisikat mula sa lahi ni Jacob. Lilitaw ang isang hari mula sa lipi ni Israel. Ito ang dudurog sa ulo ni Moab. You see? Nabanggit na rin patungkol sa tala. Then kung titignan mo yung Matthew chapter 2, talagang ang tinutukoy na tala is not the stars. Na nakita lang nila doon sa kalangitan. But the stars was referred also to the Lord Jesus Christ. Basahin niyo yung Matthew chapter 2. Mga kapatid. Kapatid. So, hindi maintindihan talaga ng mga Hudyo. Sa atin, of course, para tayong mga kuminsan, naman tayo ng mga Kristiyano, we are being proud sometimes kasi natural, meron na kasi tayong banal na kasulatan. Itong mga lagad na ito, it was hidden from them. Yung sinasabi dito sa Luke chapter 9, verses 43 to 55. It was not hidden, it was hidden from them. Hindi nila maintindihan yun. Hindi nila naintindihan. After the resurrection lang ng Panginoon, saka nila fully naintindihan. It was hidden from them. Hindi nila maintindihan kung bakit. Bakit ganun ang paraan ng Panginoon? Hindi nila maintindihan. Sa atin, tayo namang Kristiyano, sometimes nagiging proud tayo na parang parang hinahamak na nga natin minsan ang mga Hudyo. Tigas talaga. Kaya nga doon sa amin sa probinsya, pag matigas ulo mo, actually, sinasabi ng mga tiyahin ko, parang Hudiyo. Hindi ko maintindihan dati yun. Parang ang Hudiyo. Kasi mga Hudiyo, matugas ang ulo, mga rebelde. Ayaw makinig. Di ba? Parang Hudiyo, ginagamit ng mga tiyahin ko dati yan. Pag sinabi nila sa akin, pag matigas ulo mo, parang Hudiyo. So, yun mga kapatid, na hindi nila maintindihan, it was hidden from them, na ganun pala ang Mesiyas na darating. He is not a political Messiah. He will not wage war against Roman Empire. The weakness na nakikita nila sa Panginoon ay kalakasan pala ng Panginoon. Nabanggit na rin natin yung kahapon. Ito yung sinasabi dito sa 1 Corinthians chapter 1, mga kapatid. Dito sa 1 Corinthians chapter 1, sabi rito, verse 25, sapagkat ang inaakala nilang
kahangalan ng Diyos ay karunungan higit kaysa lahat ng karunungan ng tao. At ang inaakala namang kahinaan ng Diyos ay lakas na higit sa kalakasan ng tao. You see? Yun yung sinasabi sa 1 Corinthians chapter 1, verse 25, mga kapatid. Kaya, parang, kapag you entrust fully to the Lord yung mga plano mo sa buhay, then, it seems na para bagang failure. Wait and see. Huwag muna tayong mag-react. Huwag muna tayong mag-react. Mga kapatid. Okay. Tuloy natin. Verse 27. Ito mga kapatid. Para maintindihan natin na yun nga ang sinasabi ng Panginoon na yung weakness na or kahinaan, it seems to be weakness, is kalakasan pala ng Diyos. Kasi nga, yung paraan ng Diyos ay iba sa paraan natin. Isaiah 55:8 and 9. And then verse 27, sinasabi dito, subalit pinili ng Diyos ang sa palagay ng sanlibutan ay kahangalan upang hiyain ang marurunong. So, kahangalan nga naman talaga yun. Anong hari ito? Pumunta ka rito? Nagpakapagod ka, pumunta rito, nagkatawang tao ka, itinuring mo yung sarili mo na parang alipin. Di ba? Philippians chapter 2, verse 5 to 8. Nagkatawang tao ka, itinakwil mo yung katatayuan mo bilang Diyos. Nagkatawang tao ka, tapos ganyan lang gagawin mo. Sino maintindihan mo yun? Bakit hindi ka na lang pumunta rito? Ching! I forgive your sins. Tapos, sabihin niya lang, pinapalayas ko na ngayon ng mga imperyo ng Roma. Pinapatawad ko na kayo. Tapos. Pero bakit kinakailangan niyo pa mag-suffer? Bakit kinakailangan niyo pa ipanganak? You see? Okay. Ito, ulitin natin. Subalit pinili ng Diyos ang sa palagay ng sanlibutan ay kahangalan upang hiyain ang marunong at ang mahina sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang malalakas. You see? Verse 28. Pinili niya mga tinuturing na hamak, walang halaga at walang kabuluhan sa sanlibutan ito upang pawalang halaga ang mga itinuturing na dakila sa sanlibutan. Verse 29, kaya't walang maaring magmalaki sa harapan ng Diyos. So you see. Kung mahina ka, pero yung dependence mo sa Panginoon, kapag nagtagumpay ka sa ginagawa mo, sino mapaparangalan? Ikaw? No. Ang Diyos. Kaya nga, di ba sinabi ng Panginoon, be like a child. Unless you have a childlike faith. Bakit? Ang bata ba may maaring may pagmalaki? O wala. Ang dependence nila sa Diyos. Kaya hindi pwede magmalaki yung bata. That is why, kung babasahin natin, the Lord Jesus Christ commended the faith of the child. Pag sinabi ng tatay, nak, talon. Talon din yung bata. Pag ibato ng tatay yung bata sa hangin, tuwang-tuwa pa siya. See, mga batid. Our dependence must be on God. Hindi dapat sa sarili nating kaparaanan. Kasi, most of the time, if we possess everything, lahat na ng talino, lahat na ng kalakasan, lahat na ng galing, ay nasa atin na most of the time, hindi na natin na-recognize ang Diyos. Inaagaw na natin yung glory, ay, talagang pinag-aralan ko kasi ng matagal, pinagandaan ko kasi ng matagal,
nakalimutan na natin i-recognize. Pero dapat bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano, bilang mga Katoliko, ay memorize na natin yung Psalm 115. Di ba? Huwag nating yung Psalm 115, huwag natin i-ariin yung tagumpay natin. Let us always recognize, thank you Lord. Thank you Lord sa grace mo, thank you Lord sa kalakasan mo, thank you Lord sa biyaya mo. Thank you Lord sa talino mo na binigay, thank you Lord sa pagpapala mo. Without you, we can do nothing. Diba? Hindi katulad nung mentality dati ng isang nag-post sa Facebook na bakit ipasalamat natin lagi sa Panginoon. Sabi niya. It seems like that. Pero yung verbatim na sinabi niya, hindi ko matandaan. Sabi niya, bakit lagi natin ipasalamat sa Panginoon? Tayo naman nag-effort. Yun ang sabi. Pero, sino ba nagbigay ng capacity or kakayanan? Di ba ang Diyos? Ibig sabihin, so therefore, dapat ang papuri lagi sa Diyos. Kasi, kung hindi ka binigyan ng buhay, hindi ka binigyan ng lakas, ano magagawa mo? Kaya nga, even si King David, kaya itong sa mga nakakapamilyar nung kanta ni Don Moen, mga kapatid, yung original na I Offer My Life, kung nakakanta nyo yan. Siguro nakakanta nyo rin yan eh. Yun yung original version, yung gustong-gusto ko. Lord, I offer you my life. What can we give that you have not given? And what do we have that is not already yours? All we possess are these lives we're living, and that's what we give to you, Lord. See? Actually, base yan doon sa 1 Chronicle chapter 29, verse 15, mga kapatid. Okay, ito sinasabi dito, mga kapatid. Sa 1 Chronicle chapter 29, verse 14. 15, mga kapatid. Basahin natin. Basahin nyo. Okay. Doon nga binasa ni Don Moen yung kanta niyan. Ay, hindi ka pwede magmalaki. Hindi mo pwede iangkinin. Hindi mo pwede angkinin yung karangalan. Hindi mo pwede angkinin yung glory. And sabi sa 1 Chronicle chapter 29, verse 15. Ito sabi. Okay, 1 Chronicle 29:15. Sino nakauna? Basahin niyo po. Pero mga kapatid, do not rely on Bible app. Mas mainam na bumili tayo ng ating Bible. Kung Katoliko ka, dapat Catholic Bible, mga kapatid. So 1 Chronicle 29:15, ito sabi. Okay, sabi rito First Chronicle 29:15, sabi rito, mga kapatid. For we stand before you, verse 14 pala, mga kapatid. Sabi dito, sa verse 14, but who am I and who are my people that we should have the means to contribute so freely? Okay. For everything is from you, and we only give you what we have received from you. So you see, mga kapatid,
Ibig sabihin, hindi natin pwede sabihin na nagawa natin to because of our own. Kasi everything comes from God. Sabi ni King Lucas, tigilan mo kami sa kagaguhan mo, sabi niya. Ginagamit mo na naman ang salita ng Diyos para manghingi ng pera. Uy, hindi ako na, yun, Fort Watts Pentecostal yun, King Lucas. King Judas. King Judas pala, kala ko King Lucas. Fort Watts Pentecostal yun, yung sinasabi mo. Kapag mag-preach sila sa mga palengke, meron silang basket. Kuminsan nga, nakikita ko, ang nagpipreach andun sa market, pero maabot sila hanggang dito sa amin. Layo-layo ng market na yon, siguro mga almost 500 meters na or more. Pero nakakarating di sila dito sa amin, dala-dala yung basket. May nilagay ba ako dyan sa taas na may GCash number is any donation is appreciated? Kahit ang Catholic Church, di ba? Hindi kami nag-i-impose ng ikapo at love offering. Ang ginagamit namin na principle yung sa 2 Corinthians chapter 9. God loveth a cheerful giver. At kinakailangan talaga ng tao magbigay because that is a part of recognizing that everything comes from God. Yun yung sinasabi sa 1 Chronicles chapter 29 verse 14. Ikaw, King Judas, ano ba sekta mo? Kung hindi ka Katoliko, most probably, kayo na-require yung member nyo ng tithes and love offering. Kami hindi. King Judas, sagutin mo muna ako, ano ba sekta mo? Okay? Kami sa Catholic Church, hindi kami namimilit. Wala kaming ikapo at saka love offering. May pastor pa nga eh. Katoliko ka? Hindi, imposible. Hindi ka Katoliko. Okay? Huwag ka mag-pretend na Katoliko. I think hindi ka Katoliko. Okay? O you see, saan napunta mga abuloy namin? O, Katoliko ka, hindi mo alam kung saan napupunta. Yung simbahan natin, mukha ng haunted house. O, you see, Katoliko ka, tapos sabihin mo Katoliko ka. Okay, so yan mga kapatid. So, ibig sabihin, na kung meron man tayong ibibigay sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon through the church, ay hindi natin ini-impose yung ikapo, mga kapatid, katulad nung pinaparatang yung katulad nung sinasabi ni King Judas. Hari pala siya. Hari. Hindi ko lang alam kung si Iscariot to o si King Judas Iscariot to o si yung isang Judas na patriot. Kasi dalawa yung Judas, mga kapatid eh. Hindi na natin alam kung si King Judas na ito ay Iscariot ito. Okay. So hindi ka nga Katoliko, King Judas. Kasi kung Katoliko ka, alam mo kung saan napupunta yung love offering. So you see? Sige nga, bakit di may pagawa si ba natin? Bulok-bulok, sabi ganun. So ito, hindi to Katoliko. Nagkukunwari lang to. So kung nagkukunwari ka na Katoliko ka pero hindi ka Katoliko, pasok ka doon sa John chapter 8 verse 44, King Judas. So yun.
And then kung makikita naman natin na yung sa mga nagpipilgrimage, di ba, hindi naman sa mga Katoliko talagang totoo, kung makikita niyo na ang simbahan natin, it seems na parang lumang-luma na sa labas, pero ang ganda sa loob. Kasi ang significance niyan, mga kapatid, ibig sabihin na yung simbahan natin ay hindi putok sa buho, hindi siya sulpot. Ibig sabihin na yung simbahan natin ay nakaugnay sa simbahang itinatag ni Kristo. Di ba? So kumbaga sa may historicity, may antiquity, tinatawag na may historicity. Kapag bago yung simbahan mo, ibig sabihin bagong sulpot lang yan. At kapag ang simbahan bago at maganda lagi, kasi dahilan doon sa mga tao na nag-iikapo sila at naglalabo pa rin. Sa atin kasi walang ikapo, labo pa rin lang. So you see, so si King Judas, hindi talaga Katoliko, kunwari lang. So pasok siya doon sa John chapter 8 verse 44, mga kapatid. So, you see, King Judas, kaya pala lahat sa inyo may bayad. Okay. So nabisto na ito nagkukunwari lang si King Judas na Katoliko. So sa kanyang pagkukunwari, kahit sabihin mong parang simple lang, ay pasok siya dun sa John chapter 8 verse 44. Kayo na lang ba magbasa kung ano yung sinasabi sa John chapter 8 verse 44, mga kapatid. So halata na siya, kaya pala lahat sa inyo may bayad. Sa inyo may bayad. So sa King Judas. So yun, mga kapatid, yun yung isa sa mga strategy nitong, siguro bago tayo mag-end, isa sa strategy ng mga protestante, yung mga sekta, yung mga bagong sulpot na sekta, halimbawa 1914, 1830, and 1830, Charles Taze Russell, Baptist, mga born again lang, mga born again, mga bagong sulpot lang yan. So, yun yung lagi nilang gagamitin sa atin na ang lahat sa atin may bayad. Okay? Ang kasal dito sa amin, lastly lang, last other Saturday, may kasal, libre yun. So kung may bayad man sa kasal, it is because of pride. Kasi gusto bongga, maraming bulaklak, maganda yung decoration. Ang laki na nagagastos, mga kapatid. Pero sa amin, nung last Saturday, may kasal 20 of. You see? So, hindi alam ni King Judas yun kasi protestante siya. Hindi natin alam kung ano yung sekta niya. Baka siya pa mismo nagtatag ng sekta niya. Pinaregistered siya sa sekta sa Makati. Along Paseo de Rojas. Makati Ave. Corner Paseo. Kaya hindi niya alam. So, libre po yung kasal. So, kung magpakasal ka, isang beses lang. Ito yung ginagamit ng mga protestante, mga kapatid. At katulad doon si King Judas. Sabihin nila, lahat sa atin ng Katoliko may bayad. Pero yung budol, take note, ganito. Mga Katoliko, lahat sa inyo may bayad. Take note, isang beses ka lang magpabinyag. Di ba? Ilang beses sa kanila, kapag galing ka sa ibang sekta, bibinyagan ka. Pag lumipat ka naman sa ibang sekta, bibinyagan ka. Pag lumipat ka naman sa ibang sekta, bibinyagan ka sa atin. Kapag nabinyagan ka na before, bilang Katoliko, pag pumunta ka sa ibang sekta, kahit anong daming sekta ang pinuntahan mo, pag bumalik ka sa Katoliko, profession of faith lang uli. I-reconfirm mo lang, i-reaffirm mo lang yung Catholic faith. Then confession. Hindi ka nabibinyagan. So, ibig sabihin, kung gumastos ka man sa binyag mo, isang beses lang. Okay? Okay. Ilang sakramento natin? 7. So, 2 na. Binyag. And then, kung mag-asawa ka, maliban, yun nga, pwede magpakasal ng libre. Alam ko yun. May kasal ako nakita, libre. Alam ko yun dito sa parokya namin.
Meron yun. O, libre. Eh ngayon, kung namatay yung asawa, nabalo mo, nag-asawa ko ulit, pwede ka mag-asawa ulit, magpakasal ka. Pero kung wala kang ego, wala kang pride, pwede magpakasal ng libre, wala kang gagastusin. Okay. No, binyag, kasal. Yung kumpil. Eh, ang mga donation doon ay hinihingi para yun sa mga katikista. Kasi mga katikista, mga volunteer lang yun. Ngayon, yung naiipon ng mga katikista, na iba doon pang gastos nila, iba doon pang pamasahe nila. Okay? Sa kumpil. Pangatlo na yun, kumpil. Isang beses ka lang din kumpilan. Tatlo pa lang. Okay. Anointing of the sick. Sakramento, libre. Kung minsan kapag mag-abot ka ng sobre sa mga pari, dito sa obispo namin sa Antipolo, hindi niya dinidiscourage yung mga pari na mag-receive ng mga stipend, lalo na sa patay. Sa kumpil. Natural, kung invited ang bishop usually sa kumpil, pero kapag hindi available yung bishop, magde-delegate siya ng pari, pwede yun. Kumpil. Tapos, hindi naman ordination, holy orders, hindi naman lahat magpapari. Wala ka na mababayaran yan. Mag-aaral ka dyan, may mga nagsusponsor na nag-aaral. Ngayon, iba dyan talagang may bayad din, kaya maghanap ng sponsor. Ngayon, yung nagsusponsor, matalino na rin, hindi na rin sila basta. Kasi pagka-graduate, hindi naman pala tutuloy sa pagkapari. Nag-graduate ng 5-year course sa college. 5 years sa college. Tapos, halimbawa, nakapag-theology, nakapag-AV philosophy, abaw. Wow. Title mo, ilan yung title mo? Tapos, hindi ka naman pala tutuloy sa pare. Dismayado yung sponsor. Okay? Yung anointing of the sick. Tapos, yung Eucharist. Sa Eucharist naman, sa misa naman natin, yun nga sa atin, wala tayong ikapo. Kapag iikot yung basket, ako usually, di ako nagbibigay. Kapag wala akong pera, of course. Di ba? Pwede hindi magbigay. Hindi aalis sa iyo yung collector. Di ba may basket gano'n? Pag hindi ka magbigay, aalis yung kolektor. Hindi kanya, ang nakakaya kung hindi aalis ang kolektor. Diba? Pag hindi aalis ang kolektor hanggat hindi ka nagbibigay, yun yung nakakaya. Pero pag once wala kang hulog, hindi niya sasabihin, huy, bigay ka naman. Walang ganoon. Okay? Eucharist. And then, ano pa? Matrimony. Ayun na, nabanggit natin. Binyag, kumpil, Eucharist, matrimony, anointing of the sick, holy orders, ano pa? Yung pampito. See? So, hindi lahat yun. Walang mga bayad yun. Yun yung ginagamit nila, sinasabi nila may bayad. Pero yung budol ng ibang mga sekta, mga kapatid, wala daw bayad sa kanila. Pero remember, at gamitin yung sentido común. Wala nga silang bayad. Pero may silang love offering. Meron silang ikapo. Magkano kinikita mo sa isang buwan? Magkano ang ikapo nun? Diba, ang kita mo is 20,000. Magkano ikapo nun? 2,000. Magkano ang supposed na love offering? There are times mas malaki kaysa sa ikapo. Kasi love nga eh. Out of love. You are giving out of love. Dalawa yan, mga kapatid. Sobre na yan. Meron ako dito sa TikTok, nakita ko eh. Yung box na nasa harapan is 4 yata yun, 5. Sa loob ng isang taon, 20,000. Ang 10% niya is 2,000.
2,000 times 12. Magkano na yan? Plus yung love offering mo. Compare sa sinasabi nila na yung mga sakramento sa atin may bayad. Sige, isuma total nyo. Kung nagstay ka dyan sa sekta na yan, ng buong buhay mo, 2,000 is times 12, times, i-multiply mo sa, ano ba, 50 years, times 50 years. Okay. You see? Compare sa Catholic Church. Of course, ay sabihin nyo, bakit kuminsan may second basket collection? Kung nakikinig lang kayo sa announcement, yung basket collection is not intended. Intended yan sa kung anong programa. Isasubmit yan doon sa diocese. At ang diocese naman, ang magsasubmit yan. Halimbawa, papunta yan sa Vatican. Isasubmit ng diocese yan sa Vatican. Pero kung local activities lang, halimbawa, para sa mga nasalandalang Baguio, ang diocese ang magte-take charge niyan. Okay? So hindi siya mapupunta sa bulsa ng pare. May proper accounting. Ang parokya, mga kapatid, ito, parokya namin, sakop ng parokya namin is 15 chapels. Ang 15 chapels na yan, ang collection sa chapel namin, na-report yan sa parokya. Tapos, may part dyan sa collection ng chapel namin, na may maiwan para sa chapel, para sa pangailangan ng chapel, ang iba dyan ay napupunta sa paris. Ngayon, sa paris na yan, may part dyan na napupunta sa diocese. Ayan. And then, may mga accountant kami. Dito sa amin, meron kaming treasurer. Dati, last year, asawa ko, treasurer siya sa chapel namin. Tapos sa parokya, meron kaming treasurer, merong auditor. Tapos i-audit kami ng diocese. Ngayon, kung may kinukurap yung pare dyan na pondo ng parokya, malalaman, makikita sa record. Hindi sa bulsa ng pare na pupunta. Meron kaming bank account. Stricto yung bishop namin, Bishop Roberto Santos. Unlike nung ibang sekta, meron ako nakita dito sa Facebook, yung member niya hindi nagbibigay ng ikapo, hindi tapat magbigay ng ikapo, pinapahiya niya, ina-post ngayon sa Facebook. Minimension niya pa yung pangalan. Okay? Gagamitin nilang pantakot yung Malakay chapter 3. Sa amin, hindi namin ginagamit yun. Doon na kami nakabase sa 2 Corinthians chapter 9. Hindi na kami nakabase doon sa Malakay chapter 3. Okay. Yun mga kapatid. So bakit na napunta yan sa ganyan? Kasi dahil doon si King Judas. King Judas Iscariot yata yun. Yung hindi pa tapos ang misa, umalis na. 'Di ba? Kaya kapag umalis ka na hindi pa tapos ang misa, wala kang pagkakaiba kay Judas Iscariot. So, maybe that is by now, mga kapatid. Yun, mga kapatid, na hindi nila, ang mga alagad ngayon dito sa Ebanghelyo, na hindi nila naintindihan yung sinabi ng Panginoon na He will be handed down over to the authority because it was hidden from them. So, kapag hindi natin maintindihan, ibig sabihin, kapag hindi natin maintindihan, let us ask the Lord na ipaintindi niya sa atin, i-reveal niya sa atin what is, anong mga bagay na para malaman natin, mga kapatid. So, maybe that is by now. Thank you and God bless sa mga nag-likes, 443 likes. And then, so yung sa mga nag-tap ng screen, may isang nag-share. So, may hindi man nag-tap ng screen, pero dyan, nakisa sa atin. Na nakikinig sa atin. May God bless us sa araw nito, mga kapatid. Blessed weekend. Samahan nawa tayo ng Panginoon sa lahat ng ating mga activities, mga gawain natin.
And may His name always be glorified in our lives, mga kapatid. That is by now, Shalom, and signing off, my dear brothers and sisters.